Grabe dyan, hirap na makakuha ng kliyente ngayon. Parang ang dami nila mga requirement, parang ang arte nila. Bakit mga Pilipino, mga HR, mas mahirap makapasok? Pag-usapan natin ngayon sa video nito. Let's go! Wait lang, Mi. Kape lang tayo saglit, ha? Para may energy, mga Mi. Hey guys, it's Jam of Buhay Virtual Assistant and Barangay VA Community, which helps aspiring virtual assistants land their first client online. Kaya kung di ka pa parte nito, join na by clicking the link in the description box. Let's go. Ayun o, join na. For today's video, pag-usapan natin kung ano na nga ba ang mga kliyente noon at ngayon anong pinagkaiba at ba't mas mahirap makapasok as a virtual assistant ngayon 2024 going 2025. Ano pang hinintay mo? Like and subscribe na. Ano nood pero walang like and subscribe? Char! Factor number 1 is the volume of applicants. Noon, 2020 or mas maaga, konti lang ang Pinoy na nakakaalam kung ano ang virtual assistants or ang tinatawag natin na remote work. Hindi pa mga virtual assistants ang tawag doon noon. Remote work, online jobs, yun yung mga pangalan before. And konti lang ang selections nila. Kasi konti lang ang nakakaalam kung ano nga ba ang isang virtual assistant at marami pa sa ating mga Pinoy ang medyo skeptical pagdating sa online jobs kasi feeling natin scam siya. Parang hindi totoo. Dahil alam natin sa mga ganyan dati ay call center lamang, no? Kaya konti lang ang selections ng mga kliyente. Kaya kahit yung mga wala masyado experience, no, willing silang i-hire for a very low rate kasi mas mura nga naman talaga. Pero pagdating sa way of living natin ay very enough na. Kaya hindi pa sila ganong ka-choosy. Ngayong 2020 onwards, 2021, nakilala si virtual assistants kasi madami na nag-post about it including me. And now, mas madami silang options, no? And ayun, mas mahirap makakuha. Hindi dahil na-dominate na ng mga VAs no, na Filipino yung mga job openings pero kasi mas madami na talaga silang selections o pagpipilian compared to before. Number 2, trauma ng clients. Believe it or not, ang qualifications at ang mga process na binibigay ng mga Filipino HRs no, sa isang agency ay hindi nagagaling sa kanila pero nagagaling na sa mga kliyente. Bakit? Kasi marami na rin ang mga ng scam na mga kliyente and they don't wanna get through that and they wanna be secured as clients kaya ginagawa nila ang mga implementations na yon, yung mga protocols na yon, yung mga procedurals na yon, I meant, no? Kasi they wanna make sure na sala ang tao na i-hire nila para hindi sila maloko. Okay? So, nag-a-add na mga process na nireklamo nyo kasi marami din na kapwa Pilipino nating VA ang nangloloko na mga kliyente natin at damay-damay tayo dyan. And that is the reality. Okay? So, wag niyong isisilahat sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa agency na internal team, ha? Hindi lahat ganon. Wag niyong i-generalize, okay? Tingnan din yung mga kaibigan niyo at katabi niyo, yung mga kwento nila, baka silang dahilan. Number 3, they're more specific with their needs. Sa dami ng selections ngayon, no? At sa sobrang wide na ng knowledge nila about virtual assistants na, hey, posible pala yun, no? Talaga namang alam na nila, no, kung ano ang kailangan nilang help sa business nila. And when they give specific job descriptions or, things to do or qualifications or yung mga non-negotiable sila, very specific, pati tools, very specific. Kasi alam nila na dumadami na tayo, na mas madami silang selection, na madami ng mga experts talaga or mga skilled at mga experienced already na nag-apply as a virtual assistant who can give better results compared to training other entry-level VAs right now. At talagang pag hinar sila ay plug and play right away, no need to train. Okay? Yan ang totoong nangyayari ngayon. Kaya kung papansinin nyo, nagsimula ng 2024 at mas magiging mas madami ng 2025,
yung mga clients na very specific sa needs at very specific with their qualifications because they know that there are a lot of experienced people out there and these VAs can absolutely deliver. Kaya na-outshine na ang mga no experience. Kaya mga no experience or entry level ay nahihirapan na makapasok as a virtual assistant. Yes, guys, that's the reality now. Number 4, they're not on the job listings. A lot of the job opportunities as a virtual assistant or a remote worker ay wala sa job listings na alam nyo. Wala sa mga agencies, wala sa mga FB communities, wala sa mga websites na very popular for job listings. Guys, most of them, no, nire-reach out nila yung mga talents nila through LinkedIn. Talagang sila mag-reach out sa'yo, no? Like, magugulat ka lang, may mag-message na lang sa'yo sa LinkedIn. Or may magko-connect na lang sa'yo sa Instagram. Because sila mismo, no, ay nag-headhunt na for them. And pretty much mas na-overwhelm silang kumuha ng talents sa job listings kasi nga ang dami ring mga nag-apply na hindi naman qualified, no? Kagaya nyo, na iba nyo na pag may opening, hindi nyo binabasa yung job description, basta pasa lang kayo ng pasa. And it's so hard for them to actually source the right talent for their business. Kaya either nagpaparefer na lang sila sa mga friends nila na may mga Filipino VAs or talagang nag-reach out na lang sila to specific people based on their profile sa LinkedIn or sa Instagram or wherever that is. Because yes, guys, hear this, not all job opportunities are in the listings. Okay? Wala sila doon. Okay? Karamihan, no, nag-reach out na lang sila sa'yo o nire-refer ka na lang ng clients mo if you're doing a great job with your current client. Kaya no me, no, hindi pa talaga saturated ang virtual assistants. And last, number 5, believe it or not, it's because of them. It's a them problem minsan talaga. Masyadong mataas ang qualifications versus the rate. Masyadong unrealistic yung mga demands. Masyadong out of this world ang mga pinapagawa. Yung mga qualifications. And yes, guys, meron talagang mga kliyenteng ganito. And hindi natin control yan at nakakalungkot lang naman talaga. And I pray mga mima na iniisa sa atin na hindi mag-land sa mga clients na ganito. Because the reality of this world, hindi lahat ng clients sa mundong ito ay okay. Minsan may mga ganito din mga mi. And that is the reality. Yes mga mima, medyo mahirap ito sa mga entry levels. This is just a reminder to all entry-level VAs to step up their game. Hindi na pwede ang employee mindset this 2025 lalo na dahil mas tough ang competition and that is the reality mga mi. So learn how to start, get to know this world, sit down, mag-skill banking ka, get to know who you are, kung anong kaya may offer as a service provider. Hindi lang naman sa virtual assistants natatapos ang lahat. You can find, freedom and good opportunities as a freelancer in the different field, kahit face-to-face man yan, madami dyan out there. And yes, start by learning by joining Barangay VA community to access our free VA course, SMM course, lead generation course, which is a link in the description box mga mi, okay? That's it for me for today. Sana marami ka natutunan and I'll see you guys on the next video. Bye!